Magandang araw mga kaibigan. Ako si #WalkWithLang. At ngayon sa ating puso ng politika, pag-uusapan natin ang isang pangalang muling nagpapakita ng lakas ng apelyido at apelyidong Atienza sa lungsod ng Maynila. Sino nga ba si Angela Leigh Atienza? Baguhan sa politika, pero bakit parang hinintay na natin siya sa entablado ng pamunuan? Kung iniisip nyo na ito'y isa na namang kwento ng dynasty, magkakamali kayo. Ngayon, aalamin natin kung paano ang isang TV host, political science graduate, at anak ng isang dating alkalde ay naging vice mayor-elect ng Maynila. Kaya't ihanda, no? Ihanda ang inyong kape, mga kaibigan, dahil ito'y ilang mga minutong paglalakbay sa kasaysayan, politika at syempre konting kulitan. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para laging updated sa ating mga kwento. At kung gustong-gusto nyo ang ganitong mga klaseng content, magpadala ng super sa YouTube para naman ating mga kwento. At kung gusto niyo mga ganitong klaseng content, magpadala ng super sa YouTube para naman may pangkape tayo sa susunod na episode. Kung pag-uusapan natin si Chi Atienza, hindi naman maiiwasang balikan ang angkan na nagbigay daan sa kanyang pamana ang mga Atienza. Mga kaibigan, ay hindi basta-basta pamilya sa Maynila. Sila ay parang lechon sa piyesta, hindi mawawala, laging hinihintay. Maynila noong 1944, Ha? Una, si Hermihildo Atienza, isang lolo na hindi lang basta lolo. Siya ang ika-13 mayor ng Maynila noong 1944 hanggang 1945 sa panahon ng liberation. Bayanihan ang peg niya, mga kaibigan, dahil sa gitna ng digmaan, siyang nagbigay liwanag sa madilim na panahon ng lungsod. Bago yan, vice mayor siya mula 1940 hanggang 1944 at miyembro ng Manila Municipal Board mula 1934, isang tunay na OG ng pamunuan. Sumunod si Lito Atienza, ang ama ni Chi, siyam na taong alkalde mula 1998 hanggang 2007, record holder bilang tanging alkalde na nakatapos ng 3 termino. Bago yan, Vice Mayor at Presiding Officer ng Manila City Council siya. Si Lito, ang mga kaibigan, ay parang adobo, laging may lasa, lagi may dating. Pero seryoso, mga proyekto niya tulad ng pagpapaganda ng luneta at mga programa para sa kababaihan ay nag-iwan ng malaking marka sa Maynila. Kaya nang marinig natin si Chi Atienza, tatakbong Vice Mayor, parang pelikulang Pinoy. Alam mo na ang twist, pero gusto mo pa rin panoorin. Ano nga ba ang meron kay Chi na nagbigay sa kanya ng landslide victory sa eleksyon? Tara, alamin natin. Si Angela Leigh Atienza, 44 years old lang yan, ay hindi basta-basta dumiretso sa politika. Parang sisi, kailangan mo lang ihanda ang mga sangkap bago maging masarap. Siya isang political science graduate mula sa De La Salle University. Hindi naman sa nagmamayabang, pero alam niya ang kanyang ginagawa pagdating sa teorya ng pamahalaan. Bago pumasok sa politika, kilala si Chi bilang TV host sa PTV. Nag-host siya ng Bagong Pilipinas at Rise and Shine Pilipinas. Sa GMA naman, hinintay natin siya tuwing Sabado sa Maynila. Isang anthology show na hulaan nyo, itinatag ng kanyang ama. Pero wag nyong isipin, nepotismo agad. Si Chi ay nagtrabaho para patunayan ang sarili. Higit pa rito, siyang direktor ng kababaihan ng Maynila, isang organisasyong itinatag ni Lito Atienza para bigyan ng kabuhayan ang mga kababaihan sa lungsod. Kasama ang kanyang ina, si Maria Evelina Ilagan. Aktibo si Chi sa pagtulong ng mga Manilenya. Kaya't nang tumakbo siya bilang vice mayor, hindi siya ganap na baguhan. May pundasyon na siya, may training wheels pa nga, kumbaga. Pero teka, paano nga ba siya napunta sa vice mayor race? Akala natin konsehal ang laban niya sa 5th District. Ang kapatid niyang si Ali, dating konsehal, ang original na kandidato para sa vice mayor. Pero nang maimbitahan si Ali sa national government, biglang si Chi ang sumalo. Parang sa basketball, mga kaibigan, nang mag-foul out ang star player, si Chi ang humataw sa clutch. Ngayon, pag-usapan natin ang eleksyon.
Noong 2025, si Chi Atienza ay bumagyo sa botohan. Landslide ang nakuha niyang boto. Pero aminin natin, maraming nagulat. Isang baguhan, isang babae, at isang TV host. Parang plot sa teleserye na may happy ending. Pero seryoso bakit nga ba siya nanalo? Una, ang apelyidong Atienza. Hindi natin maikakailan na ang pangalan ay may bigat. Parang lugaw na laging hinintay sa umaga. Pero higit pa rito, ang kanyang kampanya ay puno ng puso. Ang kanyang plataforma ay nakatuon sa kababaihan, kabataan at kalinisan ng lungsod. Mga isyong malapit sa puso ng mga Manileño. Bilang Vice Mayor, si Chia ang magiging presiding officer ng Manila City Council. Ang trabaho, gumawa ng mga batas, magpasa ng ordinances, at tiyaking maayos ang takbo ng lungsod. Hindi ito biro mga kaibigan. Ang City Council ay parang sari-sari store. Kailangan lahat ng produkto ay maayos at available. Kung hindi, magkakagulo ang mga customer. Ang hamon kay Chi una, siya ay baguhan. Kahit may background siya, ang politika ay parang lumpia, madaling gawin, pero kailangan ng tamang timpla para maging perpekto. Pangalawa, siya ay babae sa isang larangang madalas ay pinangungunahan ng mga lalaki. Pero kung titignan natin, ito rin ang kanyang lakas. Ang kanyang pagiging babae ay nagdudulot ng bagong perspektibo, mas malambot, mas makakalikasan at mas makatao. Pero wag natin kalimutan, ang politika sa Maynila hindi laro ng mga bata. May mga kritiko na nagsasabing dynasty ang mga Atienza. May mga nagtatanong, kaya ba ni Chi na punan ang malalaking sapatos ng kanyang ama at lolo? O baka naman mga kaibigan, si Chi ang magdadala ng bagong hangin sa City Hall. Kung may isang bagay na nagbigay kay Chi ng kalamangan, ito'y ang kanyang pamilya. Hindi lang siya anak ng alkalde. Hindi lang siya anak ng alkalde, ng dating alkalde. Ang kanyang asawa, si Von Valdepeñas, ay dating konsihal sa Los Baños, Laguna. Ang kanyang mga kapatid, si Kim at Ali, parehong dating konsihal sa 5th District, at si Mayle, kasalukuyang konsihal sa 3rd District. Parang Avengers ng politika, mga kaibigan. Lahat sila may superpower. Pero ang tunay na MVP, siyempre si Lito Atienza. 9 na taong alkalde, Vice Mayor, Presiding Officer, kung may PhD sa pamunuan ng Maynila, si Lito ang valedictorian. Ang gabay niya kay Chi ay parang Google Maps, siya na hindi maliligaw ang anak niya sa labirinto ng politika. Ngunit mga kaibigan, ang pamilya ay hindi lang tungkol sa karanasan. Ito ay tungkol sa inspirasyon. Ang kababaihan ng Maynila, halimbawa, ay nagpapakita ng puso ng mga Atienza para sa serbisyo. Si Chi, bilang direktor nito, ay hindi lang nagbigay ng trabaho, nagbigay siya ng pag-asa sa mga kababaihan. Pero teka hindi kaya masyadong maraming Atienza sa City Hall, parang sinihan na puro sequel ang palabas. Pero seryoso, ang kanilang pamana ay nagpapakita ng dedikasyon sa Maynila. Ang tanong, paano gagamitin ni Chi ang legacy nito para sa ikabubuti ng lungsod? Ngayon, ano ang hinintay natin kay Chi Atienza bilang Vice Mayor? Siyang magiging boses ng Manila City Hall. Ang lungsod ng Maynila ay parang sisig, masarap pero kailangan ng tamang timpla para hindi maging maalat o mapait. Ang mga issue tulad ng trapiko, baha at kahirapan ay hindi nawawala. Paano haharapin ni Chi ang mga ito? Ang kanyang plataforma ay nakatuon sa kababaihan at kabataan. Maganda yan, dahil sila ang hinintay natin para sa bagong henerasyon ng pamunuan. Pero kailangan niyang patunayan na hindi lang siya pangalan, kundi isang leader na may sariling pananaw. Ang Maynila ay lungsod ng kontradiksyon, may kasaysayang pero may kahirapan. May progreso pero may problema. Si Chi bilang bagong mukha ng pamunuan ay may pagkakataong baguhin ang kwento ng lungsod. Pero ang tanong, magiging blockbuster ba ang kanyang termino o isa na namang pelikulang nakalimutan? At iyan mga kaibigan ang kwento ni Chi Atienza mula TV host hanggang Vice Mayor ng Maynila, isang baguhan, oo, pero may legacy, gabay at puso para sa serbisyo. Ang tanong, paano niya gagamitin ang pamana ng mga Atienza para sa ikabubuti ng Maynila? Kaya't mga kaibigan, anong inyong opinyon? Dynasty ba ang mga Atienza o tunay na lingkod bayan? I-share nyo ang inyong salubin sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell para sa mas maraming ganitong kwento. At kung gustong-gusto nyo ang episode nito, magpadala ng supers para naman may pangmerienda tayo.
Hanggang sa susunod na episode ng Puso ng Politika. Ako si #WalkWithLan at ito ang kwento ng Maynila, punong-puno ng drama pero laging may pag-asa. Salamat sa panonood.